mga aswang sa Sarangani na kumakain ng bangkay. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan sa kababalaghan ng mga tao sa isang puok na tila ba na pag-iwanan ng modernong panahon. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sarangani sa Mindanao, makikita ang isang lugar na maihahalin tulad ang ganda sa isang paraiso. Tirahan ng isang tribo at payapa silang namumuhay. Maganda ang kapaligiran. Sagana sa pananim kaya naman hindi mawawala ng pagkain. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, may isang lumang kwento at babala ang mga matatanda. Kapag may mamamatay, bantayan ang bangkay. Kapag may lamay, pagsapit ng gabi, wag na wag ka basta magpakakampante. Kung minsan sa madilim na sulok ng bahay, kung saan may lamay, maaaring may ibang nakikipaglamay na hindi tao. Mga karaniwang babala ng matatanda sa lugar. Subalit sa mga bagong henerasyon ay itinuturing lamang itong panakot sa mga bata. Ngunit para kay Mang Rene, isang matandang babaylan na kilala sa buong baryo, ay hindi iyon alamat kundi isang katotohanan. Ako nga pala si Alex, mga kaibigan ng Alex Aswang Stories. Kung mahilig ka sa mga lumang kwentong nakakatakot, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating programa, mag-like at mag-comment na rin po bilang suporta. Mahigit 3 dekada nang naglilingkod si Mang Rene bilang albularyo. Hindi siya kagaya ng iba na mga huwad. Gumagamit ng kung ano-anong paraan upang magpasikat at makuha ang tiwala ng mga tao. Si Mang Rene ay tahimik lamang ito na tao. Ngunit maraming kaalamang espiritual na ginagamit niya sa kanyang panggagamot. At sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang lumang agimat na minana pa nito sa kanyang lolo. Hindi ito ordinaryong agimat. Marami itong taglay na kakayahan. Sinasabi ring kapag suot niya ito ay nagiging malinaw ang paningin niya at pandinig sa mga nilalang na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Kagaya na lang ng mga espiritu, mga engkanto at higit sa lahat, mga aswang. Sa loob ng maraming taon, marami na siyang naranasang kababalagan. Iba't ibang aswang na rin ang kanyang nakaengkwentro. Ngunit may isang uri ng aswang na ni minsan ay hindi niya nakukuha o napapatay. Nakakatakas ito sa kanya. Isang aswang na hindi kumakain ng buhay kundi mga bangkay. Tinatawag ito ng matatanda sa Sarangani na balbal. Sila ang mga uri ng aswang na naghihintay kung may mamamatay. Kapag may lamay sa isang lugar, hindi ito nawawala. Tahimik lamang itong nakaupo sa pinakamadilim na sulok ng bahay. Hindi ito nakikita ng ordinaryong mata. Hindi nararamdaman ang presensya nila ng mga ordinaryong tao sa paligid. Ngunit naroon lamang ang mga nilalang na ito. Naghahanap ng tiyempo at kung merong pagkakataon, sumisilip ito at titignan nila ang bangkay. Gustong gusto nilang kunin sa kung anumang paraan na meron sila. Ngunit may isa pang kakayahan ang balbal. Habang dumaraan ang mga taong nakikipaglamay noon, lumalapit siya sa bawat isa. Inilalapit nito ang kanyang mukha sa mga tenga ng tao tapos binubulungan niya. Minsan yung mga binubulungan nito ay nagkakasakit. Minsan nawawala sa sarili. Pero ang pinakapakay talaga ay manakot. Ito ay paraan ng balbal para matakot ang mga tao at umalis na lamang sa lamay na iyon.
Nang sa gayon ay magkakaroon sila ng pagkakataon na makuha ang bangkay. Isang gabi, ipinatawag nila si Mang Rene sa baryo ng San Isidro. Namatay ang matandang si Aling Teresa. Unang gabi pa lamang ng lamay, ngunit may kakaiba nang nangyayari. Lahat ng mga nagbabantay ay nagkakasakit. Ang iba ay nilalagnat. Ang iba, nananaginip ng masama. At ang karamihan ay sinasabi nilang meron silang naririnig na nakakatakot. May dalawang lalaki na bigla na lang nag-away kahit na wala naman dahilan. May batang paulit-ulit na umiiyak habang nakatingin sa madilim na bahagi ng bahay. Dati na itong nangyayari. Parehong-pareho ang sitwasyon. May lamay. Nang dahil dito ay ipinatawag na kaagad nila si Mang Rene na kilalang babaylan. Pagdating nito sa bahay na iyon, agad niyang hinawakan ang kanyang agimat. Naramdaman niyang uminit ng husto. Ibig sabihin, may nilalang na hindi tao sa paligid. Tahimik siyang pumasok. Walang nakapansin. Habang ang lahat ay nakatingin sa kabaong, lumabas siya ng bahay sa likod na pintuan dumaan. May iba siyang nakita. Sa pinakamadilim na sulok ng bakuran kung saan hindi ito abot ng liwanag. Mayroong isang payat na nilalang ang kanyang namataan. Halos 2 metro ang taas nito. Mahahaba ang mga braso, bahagyang nakayuko. Napakaitim ng balat na kung normal ka lamang na tao ay hinding-hindi mo ito makikita. At ang mga mata nito ay nagbabaga sa pula. Ayon kay Mang Rene ay para lamang itong statwa sa dilim. Hindi gumagalaw at naghihintay ng tamang pagkakataon. Napailing si Mang Rene. Hindi siya nagkamali. Naroon nga ang balbal sa lamay, naghihintay ng tamang pagkakataon. Pasimple siyang bumalik sa loob ng bahay, lumapit sa may kabaong at nagbilin sa nakabantay na mga pamilya nung namatay. Wag na wag ninyong hayaang nakabukas lamang ang pintuan sa kusina. Bantayan ninyong maigi ang kabaong dahil may naghihintay ng tamang pagkakataon. Huwag kayong malingat sapagkat anumang sandali maaaring makuha ng balbal ang bangkay sa loob ng kabaong na yan. Natulala ang mga taong nakarinig sa mga sinabi niya. Kaya nag-usap-usap sila na bantayang maigi ang bangkay. Matapos nun ay lumabas si Mang Rene at pinagmasdan muna ang nilalang kung ano ang gagawin nito. Maya-maya lang, may dumating na bagong bisita. Unti-unting tumayo ang balbal. Lumapit ito sa bisitang iyon. Pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang bibig sa tenga nung lalaki. Sa umpisa ay biglaang napatingala ang lalaki at nagmamadali na itong naglakad. Pagdating niya sa may bahay, agad na sinabi nito na meron siyang narinig na nakakatakot. Isang huni. Aswang. Parang huni ng aswang yung narinig ko. Narinig niyo ba? Tanong nito sa mga taong naroon. Wala naman kaming narinig, pare. May narinig ako doon kanina. Parang bumulong sa tenga ko. May aswang nga dito, isang balbal. Yun ang sinasabi ng albularyo. Bigla naman sumagot si Mang Rene at sinabing, "Tama ka. Isang aswang ang bumulong sa iyo." Bumulong? Oo. At nakita ko siya sa gilid ng tenga mo kanina. Pero kung albularyo ka, bakit mo hinayaan?
Alam ko naman na hindi ka aanuhin nun. Hindi ka sasaktan dahil ang pakay niya dito ay yung nandyan sa kabaong. Natakot ang mga tao sa sinabi ni Mang Rene. Pero pinakalma niya ang mga ito. Ang mga balbal aniya ay hindi naman daw umaatake sa mga buhay. Pero nagnanakaw sila ng patay. Kaya hindi dapat malingat ang mga bantay. Muli ay pumwesto si Mang Rene sa madilim na bahagi kung saan ay mayroong malaking bato na mauupuan niya. Binantayan niya ang galaw ng balbal na nakastedi lamang doon sa madilim na bahagi. Isa-isang nilapitan ng aswang ang bawat dumarating nun. Lahat naman sila ay binubulungan. May isang babae na bigla na lang natulala. May isang matanda na nagsimulang magbigkas ng mga salitang hindi maintindihan dahil natakot siya sa kanyang narinig. Lahat sila pare-pareho ang mga sinasabi. May tinig na nakakatakot na parang bumulong sa kanila. Sa puntong ito ay kumilos na si Mang Rene. Lumapit siya habang hinahawakan ang kanyang agimat at tahimik siyang nagdadasal. Nakatitig lamang ang aswang sa kanya. Walang kamuwang-muwang na nakikita siya ng albularyo. At nung makalapit na si Mang Rene sa pinagpwestuhan ng aswang ay binati niya ito. Bagay na ikinagulat ng nilalang. Magandang gabi sa iyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bagaman nanlaki ang mga mata sa gulat ay hindi natakot ang balbal, sa halip ay ngumiti ito kay Mang Rene. Isang ngiting nakakatakot para sa mga ordinaryong tao. Isang ngiting punong-puno ng matutulis na mapuputing ngipin. Nakikita mo ako? Oo, kanina pa kita nakikita. Sa pagkagulat ng balbal ay unti-unti itong umatras. Pagkatapos ay bigla na lamang tumalon papunta sa puno ng niyog. Mabilis itong umakyat pa ibabaw. Pagkatapos ay tumalon sa bubong ng bahay. Ang mga tao naman sa loob ng bahay ay abala pa rin sa pagdarasal. Pero alerto na rin ang mga ito at nagbabantay sa kabaong. Pero ng mga sandali na iyon ay hindi man lang nila alam o naramdaman na merong halimaw na gumagapang sa ibabaw. Dito na nangyari ang engkwentro. Bago pa man makalayo, mabilis na nagbitaw ng mga orasyon si Mang Rene, kaya naman ay napasigaw ang aswang sa bubungan. Parang pinahirapan siya. At dito napansin na ng mga tao hanggang sa mayroong nahulog sa lupa. Ngunit nagtaka sila, bigla na lamang nawala. Subalit sa di kalayuan ay nakita ni Mang Rene na tumatakbo ito hanggang sa maglaho. Ang mga balbal ayon sa kanya, sadyang malalakas na uri ng aswang. Kahit nasasaktan na sila sa ginagawa niyang dasal na binabato dito, ay nagagawa pa rin nilang labanan ito at makatakas. Napakabilis, sabi niya. Parang anino lamang na nilamon ng dilim. Hindi na ito hinabol ni Mang Rene. Alam niyang huli na. Pero sigurado siya, sabi niya sa mga tao, hindi na babalik ang aswang na iyon sapagkat nakatikim ng puwersang ni minsan ay hindi pa niya natikman. Ang kaalamang espiritual na panlaban ni Mang Rene sa mga aswang. At yun nga po, kinabukasan, nabalitaan nilang may lamay sa kabilang baryo. Nagtungo naman si Mang Rene dahil ipinatawag ito. At muli ay may nakaengkwentro siyang nilalang. Nakaupo lamang ang balbal, tahimik at hindi gumagalaw. Naghihintay ng tamang pagkakataon.
Pero ang nilalang na ito ay iba. Hindi yung balbal na pinabagsak niya sa kabilang barangay. Bandang 3:00 ng madaling araw, isa-isang nakatulog ang mga nakikipaglamay o nagbabantay doon sa kabaong na pinaglalamayan. Parang may mabigat na antok na bumalot sa buong bahay na iyon. Tanging si Mang Rene lamang ang nanatiling gising noon. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niyang unti-unting tumayo ang aswang na balbal. Tahimik itong pumasok sa loob ng bahay pagkatapos ay lumapit sa kabaong. Kasunod noon, dahan-dahan nitong inilapat ang mahahabang daliri at kuko sa takip ng kabaong. Ngumiti ang nilalang. Huminga ng malalim na habang nilalanghap ang amoy ng bangkay ay inilalabas pa ang dila nito. Pagkatapos, sinukat-sukat niya ang bangkay gamit ang kanyang 2 kamay. Pinagmasdan lamang ni Mang Rene sa umpisa. Ngunit di nagtagal. Mahigpit na hinawakan niya ang kanyang agimat pagkatapos ay nagsalita habang papalapit sa nilalang na iyon. Mga salot kayo sa baryong ito. Hindi ko hahayaang makapaminsala pa kayo. Wika niya ng pabulong. Ngunit nang maramdaman ng aswang ang kanyang presensya, ay dahan-dahan itong lumingon. Nagkatitigan sila at sa unang pagkakataon ay nagsalita ang nilalang sa nakakatakot na boses. Ang sabi niya, "Kayong mga albularyo, hadlang sa aming mga balbal. Ikaw ang papatayin ko ngayon." Banta niya kay Mang Rene. Ngunit ngumiti lamang ang babaylan. "Ako papatayin mo." "Oo, dahil salot din kayo sa amin. At walang makakakita kung paano kita papatayin. Dahil tignan mo, tulog silang lahat." "Dahil ba sa ginawa mo kaya sila nakatulog lahat?" "Oo naman. Marami akong alam eh." "Gawin mo na ang gusto mo. Pero hindi kita palalagpasin ngayon." "Gusto na rin kitang labanan, hayop ka, babaylan. Patatahimikin na rin kita, walang kwenta." Humalakhak ang aswang. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa buong bahay na iyon. Pero isang halakhak na animoy si Mang Rene lamang ang nakaririnig sapagkat tulog pa rin ang mga naroon. At nung akma na itong umatake sa kanya, ay agad nakapagbitaw ng mga orasyon si Mang Rene kaya naman napaluhod bigla ang balbal. Minaliit niya ang kakayahan ng babaylan na isang magaling. Nasaktan ang balbal at sa isang kisap mata, napatunayan nga ni Mang Rene na mabilis at malakas ito kahit papaano. Dahil nakalabas ito at nakatakbo patungo sa kadiliman. Malakas nga aniya. Malakas tumakbo. Naiwan si Mang Rene sa loob na nakatingin habang lumalayo ang aswang. Gusto niyang labanan ang mga balbal. Ngunit kapag nakakatikim ng kanyang orasyon ay talagang napapaiktad ang mga ito. Ni minsan ayon sa kanya, walang balbal na lumaban sa kanya ng harap-harapan. Matapos noon ay ginising niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga orasyon. Parang wala lang. Hindi man lang nila alam kung ano ang nangyari sa loob ng bahay na iyon. Alam ng babayla na hindi pa iyon ang katapusan. Tuwing may namamatay kasi sa mga lugar na liblib sa Sarangani, ay nandudoon din sila. Kagaya na lamang nung tumama ang malakas na lindol
Ramdam ng mga tao ang presensya ng mga balbal tuwing gabi. Dahil hanggat may namamatay, hanggat may mga lamay, may isang nilalang na palaging naghihintay sa dilim. Tahimik lamang, hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Nagmamasid sila at naghihintay ng tamang pagkakataon upang makuha ang inaasam-asam nilang pagkain, ang bangkay ng tao. Sila ang mga aswang sa sarangani na kung tawagin ay balbal. Mga uri ng aswang na ang kadalasang kinakain ay mga patay o bangkay ng tao. Kaya kung may lamay sa isang lugar malapit sa inyo at liblib ito, sabihan niyo sila na huwag basta magpakakampante. Baka mamaya may balbal na nagtatago sa dilim. Mag-iingat po tayong lahat mga kaibigan. Ako po si Alex, ang inyong narrator sa Alex Aswang Stories. Magandang gabi po at God bless sa ating lahat.